Pinagpalang araw sa lahat, ako ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy. Alam mo, may mga pagkakataon sa buhay natin na gusto natin patunayan ang ating sarili. Pero huwag ka namang masanay na lagi kang nakikinig sa tao na nasa paligid sa iyo. Kahit na marami silang sinasabi, ikaw pa rin ang magdidesisyon sa buhay mo. Yung mga tao na yan ay gabay lamang. Pero at the end of the day, it's your choice. Kaya maging maingat ka din naman sa mga desisyon na ginagawa mo. Muli ay dagdagan natin ang inyong kaalaman sa pananaliksik dito lang sa Crispy Talks. Na nagpapaalala, wag nating hahayaan na lilipas ang araw nang wala kang matututuhan. Kaya ngayon ay ating talakhayin ang paksa patungkol sa etika ng pananaliksik. Ano ba yung etika sa pananaliksik? Kailangan ay matutuhan din natin pagka tayo gumagawa ng pananaliksik ay meron tayong mga dapat bigyan ng konsiderasyon. Ito yung tinatawag na etika ng pananaliksik. Ito ay ang pagsunod sa standard na pinaniniwalaan ng lipunan na wasto at naayon sa pamantayan ng nakararami. Yan ang etika. Ito naman yung kawalan ng etika sa pananaliksik. Pagpapasagot sa survey nang hindi ipinapaalam sa respondente kung tungkol saan ang saliksik. Pagtatanong sa mga mag-aaral kaugnay sa kanilang sexual na gawain. Paglalathala ng mga datos na tumutukoy sa personal na resulta ng panayam o survey ng grupo ng mga impormante. Kaya iniiwasan din natin na paksain yung mga sensitibo, no, na paksa pagdating sa pananaliksik. Yung bang masyadong sensual, no, iniiwasan natin yon. At ito naman ang mga component ng etika ng pananaliksik, yung pagprotekta sa kaligtasan ng mga respondent, pag-iingat sa mga personal na datos, pag-iwas sa deception o hindi pagsasabi ng totoo, pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga bata bilang respondent ng saliksik. So, kailangan isaalang-alang din natin, no? At saka sikapin natin na kapag tayo ay gagawa ng pangangalap ng datos, interview man o survey, na yung mga impormasyon na kanilang ibibigay sa atin ay magiging confidential at gagamitin lamang sa pag-aaral. At kailangan maging totoo tayo sa bagay na yun. Naging tampok na usapan sa social media yung ilang popular na plagiarism sa Pilipinas. Yung iba, ang mga negosyante ay paggamit ng sikat na linya, okay? At yung iba naman, yung talumpati na ginamit na talumpati ay ginamit so na hindi man lang binanggit kung saan pinagmulan yung ideya na yon. At meron din na binatikos na isang senador sa walang habas na paggamit ng ideya at direktang pagkopya sa artikulo ng blogger tungkol sa issue ng reproductive health law. Dahil sa mga pangyayari ito, naging tampok sa social media ang konsepto ng plagiarism at ang mga kaugnay na usaping etikal nito. Ayon sa Purdue University Online Writing Lab 2014, ang plagiarism ay ang tahasang paggamit o pangongopya ng mga salita at ideya nang walang kaukulang pagbanggit o pagkilala sa pinagmulan nito. Kaya napakahalaga na matutuhan natin ang proper citation sa pananaliksik. Tinukoy ng plagiarism.org 2014 ang iba pang anyo ng plagiarism gaya ng pag-angkin sa gawa, produkto o ideya ng iba, hindi paglalagay ng maayos na panipi sa mga siniping pahayag, pagbibigay ng maling impormasyon sa pinagmulan ng siniping pahayag, pagpapalit ng mga salita sa katulad na wika o kay pagsasali ng teksto ngunit pangungopya sa ideya ng walang sapat na pagkilala, at ang pangungopya ng napakaraming ideya at pananalita sa isang pinagkunan na halos bumuo na sa iyong produkto, tukuyin man o hindi ang pinagmulan nito. Bukod sa mga nabanggit, narito pa ang ibang anyo ng plagiarism. Pagsusumite ng isang papel sa magkaibang kurso, redundant publication, pagpapasa ng isang mananaliksik ng isang pag-aaral sa dalawang magkaibang referred journal para sa publikasyon,
Self-plagiarism, ang bahagi ng isang pananaliksik ay inuulit sa isa pang pananaliksik ng walang sapat na pagbanggit. Ayon sa University of Minnesota Center for Bioethics 2003. Pagpaparami ng listahan ng sanggunian kahit hindi naman talaga ito nagamit sa pananaliksik. Sa mga mag-aaral ko dyan, iwasan nyo yung para lang masabi nyo na marami kayong pinagkuhanan o pinaghanguan, no? Yung bibliography nyo, nilagay nyo kahit hindi naman o ala naman kayong kinuhang datos doon. Kaya napakahalaga sa mga mag-aaral ko, paalala ko ay ang maingat na pagkilala sa mga datos na o mga impormasyon na makukuha natin sa iba't ibang hanguan ng impormasyon. So itong ay paalala para hindi nyo makalimutan kasi ang gamot sa kalimot ay ang paalala. At yan ang ating naging talakayan ay ang etika ng pananaliksik. Kaya, ingat-ingat ha kasi merong kaukulang parusa o punishment, consequence, yung pandaraya sa paggawa ng pananaliksik. Mas masarap yung bagay, no? Kung pinaghihirapan. Huwag tayong maging matamad, maging maingat tayo. Alright? So muli, ako ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy.